Sa pagpapatuloy ng ating 4-day straight moto camping adventure ay nagpunta tayo ng Baler Aurora. Mula sa pinakauna nating spot dito sa Cuyapon, Nueva Ecija, kung saan ay makapanood nyo dito sa ating YouTube channel, ay bumiyahe kami ng humigit kumulang 4 na oras upang makarating ng Baler Aurora. Dito namin natagpuan ang pinakamagandang spot na mapagkakampingan para sa biyahe namin na ito. Isang spot na nakaharap sa Dagat Pasipiko na may view na naggagandahang mga maliliit na isla. At sa itaas lang ng spot namin ay matatanaw mo ang nakakamaanghang view ng isang kilalang lighthouse dito sa Baler. Iniahandog ko sa inyo ang isa na namang masayang camping experience at pagmumotor na busog sa adventures at magagandang tanawin. Ako nga pala si Clyde at ito ang kwento ng aking mga paglalakbay. Tara at samahan niyo ako sa isa na namang relaxing at kapanapanabik na moto camping adventure. It's a long way to the last word of a never-ending page. It's like looking at your scars to remind you of your strength. Andito tayo ngayon sa Maria Aurora at tanaw natin ang napakagandang lake dito sa kalsadang ito. Itong dinadaanan natin ngayon ay kalsada papuntang Baler Aurora. Mula dito sa spot na to, dito magsisimula ang ating moto camping adventure papuntang Baler Aurora at doon tayo magka-campsite sa Digisit. Hanap tayo ng spot na malapit sa dagat para makapag-camping naman tayo sa dagat. Ayan, samahan niyo muna kami. Kasama ko nga pala ngayon si Ride with Mike. Ayan, nasa likod natin. At galing pa kami ng Nueva Ecija. Kung napanood nyo yung video natin, bago tayo bumiyahe papunta dito sa Aurora, ay nag-camping muna tayo sa Nueva Ecija, sa Cuyapo. At makapanood nyo to dito sa ating channel at naka-upload na yon. Ito yung first day ng 4 na araw na pagmamoto camping natin dito banda sa Nueva Ecija papuntang Aurora. Biyahe muna tayo papuntang Digisit at hanap tayo ng magiging campsite natin doon. Pakaganda ng lawa na to. Ito yung magiging spot namin ngayong gabi. At medyo naligaw-ligaw pa nga kami. Buti na lang ay nagkaroon tayo ng instinct na alam kong malapit na tayo dun sa spot na mention ni Iki sa atin. Si Iki nga pala ay isa rin nating kaibigan na motovlogger. More on ano siya, review ng mga motorcycles. Pero nagta-travel din siya at mahilig siya dito sa Aurora, kaya ito yung sinuggest niyang spot dito sa may Digisit. Ayan, ito yung magiging spot natin. Tayo lang tayo ng tent.
kinabit ko na yung fly tarp natin kasi medyo maambon-ambon para kahit bumuhos man yung ulan, ready na yung ating tent. Nag-ipon tayo ng mga kahoy para pang bonfire natin mamaya. Medyo basa pa yung ibang nakuha natin kahoy, pero feeling ko ay naglilihab naman sa mamaya. Bukan natin. Pero bago yan, prepare muna tayo ng ating magiging dinner. Simulan na tayo mag-prepare ng ating magiging dinner. Bali, nag-usap kami ni Mike na maghati na lang na ang gagawin. So, since hindi kami magra-rice ngayon, ang lulutuin ko ay itong mashed potato para meron pa rin tayong carbo sa ating kakainin, carbohydrates. So si Mike, hindi ko sure pero mag-prito daw siya ng paparis namin dito sa mashed potato. Baka spam or baka yung sausage na dala niya. So ito ay prepare natin. Papakuluan lang naman natin to, tapos may lalagay tayong parang powder para lumasa yung pagiging mashed potato niya. Tapos timplahan lang natin ng salt and pepper. Simulan na natin magluto kasi medyo lumalalim na yung gabi. 8:40 na. Para makapagpahinga tayo ng maaga at magawa pa natin yung bonfire mamaya. Na effective tong ginawa natin na parang pinaka-cover natin sa hangin, na itipid natin yung laman ng ating butane kasi mas mahangin yung lugar, ililipad lang yung apoy, mas aksayado sa butane. Kaya since wala tayong parang pinaka windbreaker dun sa ating stove, ito yung ginawa natin. May mga malalapad naman na bato dito, ginawa nating parang cove yung forma niya para maprotektahan yung ating stove at yung apoy sa pabigla-biglang hangin. Malapit na to, medyo malambot na yung ibang patatas. Yung mga nahuli kong nilublob ay may katigasan pa. Siguro mga 2 to 3 minutes pwede na natin i-mash yung patatas. Luto na yung ating mashed potato. Hindi ko alam kung ayun, kita naman sa camera. Ayan, ito yung magiging pinaka rice natin ngayong gabi. Tapos si Mike ay nagluto ng spam. Yan ay specialty ni Mike. Mike, yan yung specialty mo, di ba? Napakahirap lutuin yan, grabe. Napawisa-pawisa ko. 3 hours in the making. Ayan, kaya tayo. Shoutout sa Team Tiwalag. Ito, ginagaya na namin kayo.
Pero totoo naman talaga masaya pag marami, di ba? Tara, kaya tayo. Oh, napakabisa nung lamesa mo ah. Pakinabangan kahit mabigat. Dapat lang, dapat lang talagang pakinabangin. Tapos mong bitbitin eh. Yun. Ano pang mas potato? Sarap. Ay, ketchup bro. Ketchup ka ba? Okay. Bro, kuha ka na dito. Mukha rin naman steak, di ba? Oo nga. Bagay? Sakto ba? Mabigat no? Bagay. Sa'yo na yan mo. Ano nga? Uy, parang gano'n na pala yun. Sarap gogi. Ano yun? Bili ko yun sa Gold yata. Para siyang box na maliit na gano'n. 60 pesos. 60 pesos tapos ang laman niya, 3 paket. Sarap. Pwede mo siyang gawing soup. Yung pag gagawin mo siyang soup, pakulo ka lang ng isang tasa. Tapos lagyan mo lang. Parang kape lang. Tapos gagawin mo. Bigat sa ano? Pambusog talaga. Kung ano, bagay. Bagay dun sa ano. Ganyan daw yan bro. Ha? Oh, wow, galing flexion. Steady. Gusto na invitate natin. Nandito na tayo sa loob ng ating tent. Tapos na tayo makapag-dinner. Nagplano kami ni Mike na mag-bonfire pero yung naipon kong mga kahoy ay hindi tuyo. Kasi nga nag-uulan dito sa Aurora. Kaya hindi naging successful yung aming bonfire. Pero naging useful naman siya kasi yung maliit na usok na nagawa niya naitaboy yung kahit papano yung mga insekto dito sa campsite. Magpahinga muna tayo at galing tayo sa napakahabang biyahe. Ito nga pala ay series ng pagmamoto camping mula noong February 13 ay nag-start na tayong mag-camp. Yun yung una nyong napanood sa ating YouTube channel, yung nag-camp tayo sa Nueva Ecija. Tapos sunod-sunod na yon hanggang ngayon na nandito tayo sa Digisit. Tapos may isa pang araw na magka-camp ulit tayo sa isang spot. So tuloy-tuloy yung biyahe namin na to, pero hiwa-hiwalay yung ating upload. Kaya pagpasensyahan nyo na kung medyo yung iba ay hindi natin nagagawan ng magagandang shots kasi nga talagang pagod na sa biyahe, magsiset up pa ng ating camp, maghahanap pa ng mapipestuhan. Talagang pinagkakasya natin yung mga activities sa ginagawa natin. Pero sana ay nag-i-enjoy kayo sa panonood nitong 4 days straight moto camping adventure natin. Ginagawa ko lang naman to kapag nag-file tayo ng leave kasi nga meron tayong day job at gusto natin talagang magkaroon ng camping video na hindi pangkaraniwan sa akin dun sa mga area na kung saan malapit tayo. Kaya dun sa mga 4 days straight moto camping adventure natin na series ay lumalayo talaga tayo. So ayun, pahinga muna ako at magkita-kita tayo bukas ng umaga at ipapakita ko sa inyo ang napakagandang dagat na nasa harap natin. Hindi ko sure kung naririnig nyo yung hampas ng mga alon
Pero napakaganda ng karagatan sa harap ng spot natin na to. Tapos plus meron pa tayong lighthouse dito sa gilid, sa itaas ng burol, dito sa malapit lang sa spot na to. At bukas lahat ng yan ay ipapakita ko sa inyo. Pero sa ngayon magpahinga muna tayo. Kita-kita tayo bukas. AM na at narinig ko yung malakas na mga tunog ng alon, pero parang umaambon din sa labas. Kaninang bandang alas 3 ay nagising tayo. Lumabas ako at nag-CR lang sa balik. Pero ganda yung panahon nung paglabas ko, wala pang ambon. Pero ngayon naririnig ko na parang may mga pumapatak na ulan sa ating tent. Sana hindi malakas, pero pawala-wala din naman siya. Hindi naman tuloy-tuloy. Sana ibigyan tayo ng magandang sikat ng araw ngayong umaga. Pagod na. Ayan kagad yung bungad sa atin. Napakagandang dagat, tapos may mga rock formation sa harap. Solid yun, napakahabang biyahe. Ay, pero ayan, medyo maambon-ambon na. Sana ay mamaya mawala itong ambon para makapagpalipad tayo ng drone. Ang ganda ng rock formation ngayon eh. Hindi siya basta-bastang bato lang eh. Meron siyang mga damuhan at mga puno din sa pinaka-rock formation. Ganda.
Nakikita nyo ba yung lighthouse na yun? Pagpuntahan natin yan mamaya. Pero bago yan, explore muna natin to napakagandang beach dito sa Digisit. Medyo mabato lang siya pero meron namang part na pwedeng maliguan at paglubluban. Lalo na ngayon, medyo low tide pa yung dagat. Ay, puntahan natin yung naging spot ni Direk Tino. Lakarin natin at exercise na rin ngayong umaga. Morning walk muna tayo dito sa beach. Sama ko kayo. Exercise na rin natin to. Bibihira lang tayong magising ng napakaaga. Excited kasi akong gumising ngayon kasi nasa dagat tayo. Maganda yung umaga o yung gising mo sa umaga kapag nasa dalampasigan ka. Yung alam mo yung excited kang silipin yung labas ng tent mo para sa napakagandang view. Ganyan yung pakiramdam pag nagka-camping ako sa dagat. Kasi nga naiinganyo ka nung tunog ng alon eh. Sa pa sa alon dito sa baba. Grabe, napakaganda. Yung dalawang rock formation na to, para siyang painting. Ito. Iba talagang ganda ng aurora. Nakakamangha. Balik na muna tayo dun sa ating base camp at mag-almusal muna tayo. Sarap magkape nito. So sa tingin ko ito na yung spot na yon. Ayan, itong area na to. Tingin ko ay dito nag-camp si Direk nun eh. Ito kasi yung nasa video nung upload niya na yun. Parang nagsinaw kanina na mag-ano kami mag-vlog na. Bakit hindi yung pink fruit? Pero biglang, ay okay po ito. Parang biglang.
nakapag-pack up na kami at papunta na kami ngayon dun sa lighthouse. Dun sa kung saan kami nag-spot ni Mike ay merong access na malapit na dito sa paakyat ng lighthouse. Konting lakad lang, tapos nandun na yung matarik na part na aakyatin natin. Sabi nila ay mga 10 to 15 minutes na trek ay mararating nyo yung lighthouse dito sa Digisit. Ito na yung start ng trek natin. Ahunin kaagad, tsaka sobrang stiff nung mga bato, para siyang nakaharap ka sa wall. Pero ang maganda rito, hindi madulas ngayon yung mga bato kasi nga tarik yung araw. Dito talaga tayo. Tama ba? Okay dito, no? Madulas na. Ayan yung tarik niya, oh. Pero kayang-kaya naman. Malalaki naman yung nakausling mga bato para apakan nyo. Ito bro, patag na to. Ingat ka lang dyan. Yan mo sa likod yung tubigan mo. Dito banda yung dagat, tapos nakaharap sa lighthouse yung pinaka cove at yung pinag-stayan natin. Mula dun sa kung saan tayo nag-spot, tanaw na tanaw talaga yung lighthouse dito sa Digisit. Kaya yung spot na yon ay napakagandang pag-overnightan kapag kayo ay nagbabalak o may planong pumunta dito sa lighthouse sa Digisit. Ayan o. Lapit na. Success tayo. Dito na yung lighthouse. Ito yung view mula dito sa lighthouse ng Digisit. Pakaganda. Klarong-klaro yung mga maliliit na rock formation dun sa baba ng isla na yon. Kasi nga ngayon ay low tide, kaya naglilitawan yung mga rock formation na yan. Pero kahapon hindi natin tanaw yan. Nagtataka ako kung may nakakapunta ba doon at may nakakapag-adventure ba doon sa isla na yun. Magbabangka siguro tapos akyat doon sa bundok. Pero mukhang mahirap akyatin kasi wala siyang trail o path papunta doon sa taas eh. Talagang literal na wall climbing yata ang gagawin. Andito yung lighthouse at meron pang trail paakyat dito. Subukan nating puntahan yung trail na yan.
Tingnan natin kung ano yung nandun sa pinakatuktok nito. May daanan naman. Ayan. Medyo matarik nga din, pero alam kong may mga dumaan na dito kasi may trail siya. Ito yung view dun sa may unahan pa ng lighthouse. Kita-kita natin yung cove sa baba ng bundok na to. Maganda. Konting lakad lang at konting akyat mula dun sa lighthouse. Ito na yung kapalit na view. Ganda. Nakakapagtaka kung may nakakababa sa parte na to ng cove dito sa Digisit. Paganda. Konting lakad lang ang ipagpapalit mo mula dun sa lighthouse, at konting sakripisyo lang at pagod ay mas rewarding pa yung view dito. Ayan o. Grabe, napakaganda ng Digisit. Isa to sa mga lugar na napuntahan ko na masasabi kong babalik-balikan ko. Napakaganda. It's a one-way ticket on a runaway train. It's a lifetime searching for the beauty and pain. It's a long way to the last word of a never-ending page. It's like looking at your scars to remind you of your strength. The road leads you where you need to go. Heart tells you what you already know. Here's to miracles for diamonds. Heroes take the long way home. It's like street lights on the highway in the middle of the night. You'll find your way to heaven if you're following signs. It's not about the pot of gold, some things you can't chase. It's about the simple kindness you give to every day.